So ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. At eto na po, no, pag-usapan po natin ngayon mga pre, itong Malita scheme, no? Itong pekeng mga saksi, no? Na talaga namang sinisiraan po, no? Itong mga to, sa tingin ko, itong mga to mga pre, bayad to, di ba? Limpak-limpak na salapi yung binabayad dito, no? Ang gusto lang nilang palabasin mga pre, na gusto talaga nilang siraan si PBBM, pabagsakin. Desperado na po sila mga pre, no? So yan po yung isa sa pag-uusapan natin ngayon mga pre. And syempre, etong impeachment po ni Sara Duterte. Ayan ha. Oo, kasi gusto nila po ngayon, alam nyo, bakit naglabasan tong mga peking saksi ngayon mga pre? Para yung impeachment po ni Sara Duterte, matabunan. Yun po yung kanilang diskarte dyan. Diba? Gusto nilang kumbaga gusto nilang yung atensyon natin mawala doon sa impeachment ni Sara Duterte. Ang problema ito ngayon. Masingit ko lang. Nung nilabas nila yung mga peking saksi, okay? Para idiin si PBBM sa mga malita-malita na yan, ay pumutok naman yung issue ni Makagago at Norman Mangusin. So natabunan yung kanilang kumbaga, paninira sa ating Pangulo. So, magaling din talaga yung Panginoon, ano? Oo, kasi, imagine, gumagawa sila ng fake news. Nakala nila yun ay magva-viral. Hindi pala. Biglang may tumabo na, bagong issue, yung kay Norman Gusgusin at Makagago. 'Di ba? So, hindi po talaga papayag yung ating Panginoon, mga pre, na itong mga kampo ng demonyo magpakalat po ng fake news. Okay? So, eto na. Basahin po natin ito mga pre. Itong nandito ngayon no, sa ating cellphone. No? About po ito sa sa unahin po natin yung mga peking saksi. Okay? Ito ay sabayang pag-usad ng dalawang lehitimong proseso. Isa sa loob ng Kongreso ng Pilipinas at isa sa isang international na hukuman na may jurisdiction. Ayan na. Saan ba to? Hindi, mali pala yung natin, nabasa natin mga pre. So ito po yung unahin natin, yung about dito sa mga peking saksi mga pre, no? Sa isang demokrasya, ang pinakamapanganib na sandata ay hindi baril. Di ba? Totoo po yan ha, totoo po ito. Ano po yung pinakamapanganib? Hindi po baril, kundi kasinungalingang paulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Kahit kasinungalingan po yan, basta inuulit-ulit mo yan, i-post sa social media, marami ka pong mauuto. Grabe, no? Yan po yung ginagawa ng mga kalaban ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At eto pa, ngayon, may panibagong drama. Isang grupo ng 18 individual na nagpapakilalang dating Philippine Marines. Grabe to mga pre, no? Dating Philippine Marines nagpakilala, di ba? Kasama ang iba pang fake witnesses ang naglalabas ng aligasyon na may tinatawag na Malita scheme, di ba? Kung saan umano'y 805 billion pesos ang ibinigay kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez. Grabe yung kanilang akusasyon dito mga pre, no? Imagine, 805 billion hindi po ito milyon. Baka truck na to, nasa isang truck na to, billion pala ang usapan dito. Di ba? Billion po. Yung binigay daw po kay PBBM at House Speaker Martin Romualdez, former House Speaker Martin Romualdez, kayo po ba'y maniniwala sa kasinungalingang ito? Kasi nung tinatanong po itong mga Marines ko, no, na mga hindot na mga to, na mga kutong lupa na mga to, tinatanong po sila, nagpapasa-pasa po, pinapasa po nila yung mic. Hindi po sila sigurado sa kanilang sasabihin. So anong tawag doon? Scripted yung inyong ginagawa. Mic defensor, ano bang ginagawa mo? Hindi kaya ikaw ay kasama ka dito sa planong ito? Ako'y nagtatanong lang naman, mic defensor. Diba? Kasi nakakapagtaka eh. Nakakapagtaka. Kasi kung meron palang ganito na issue, ang Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez, bakit ngayon nyo lang nilabas?
Ayun yung tanong. Bakit ngayon lang? Pwede namang ilabas nyo noon pa lang. 2024 pa lang, dapat nilabas nyo na. 2025, dapat nilabas nyo na. Di ba? Bakit ngayon lang? Yun yung tanong. Di ba? Kasi ito kung meron pa po kayong nakikitang pagnanakaw kuno ni Martin Romualdez at PBBM, ilabas nyo na ngayon. Hindi yung papaabutin nyo pa 2026, 2027, hanggang 2028. Yan, kasinungalingan po yan Malinaw po ito na kasinungalingan itong ginagawa nitong mga damuhong ito, di ba? Itong mga basurang ito, mga pre. Malinaw po yan. Kaya wag po tayong papalinlang dito sa mga basurang ito, mga pre. Di ba? Ginagago po nila ang taong bayan. Oo. Hindi po wala po talaga yung pakialam, no? Sa taong bayan yung mga yan. Yan sila Sara Duterte, yan sila Mike Defensor. Tangina, wala pakialam yan. Ang gusto lang nila, kaya nila ginagawa yan para maagaw po nila yung kapangyarihan kay PBBM. Di ba? Scripted halatang halata nung tinanong yung isang Marines o yung mga Marines tinanong, nagpasapasahan sila ng mic. Hindi nila alam kung anong isasagot nila. Kung present kayo sa lugar na yon, dapat alam nyo. Dapat yung exact address pati, okay, ng bahay ni PBBM, dapat alam nyo. Pero palpa kayo dun. Di ba? Palpa kayo. Imagine, 805 billion pesos yung pinag-uusapan dito. Siguro, ano na to? Jeep na pera to, yung pinag-uusapan dito. Kasi billions Di ba? Kaya, tanga na lang talaga yung maniniwala dito. Di ba? Ako kasi mga pre, kapag nagsalita yung tao, witness ka, nagsalita ka, titingnan kita sa mata, sa expression ng mukha mo, sa bibig mo. Kasi kung medyo alanganin yung sagot mo, alam na nating kasinungalingan yan. Diba? Oo, alam na nating kasinungalingan yan. So, tanga-tanga na lang po talaga yung nauuto pa nito mga to. Diba? Okay. So, ma-move naman po tayo dito sa impeachment ni Sara Duterte. Okay. Basahin po natin ito. Ito ay sabayang pag-usad ng dalawang lehitimong proseso. Isa sa loob ng Kongreso ng Pilipinas at isa sa isang international na hukuman na may jurisdiksyon. Ito pa. Kapag gumalaw ang mga institusyon, ibig sabihin may sapat na batayan. Kapag umuusad ang kaso, ibig sabihin may laman. At kapag umuusad parehas, may malaking posibilidad na hustisya. Impeachment, okay? Impeachment ni Sara Duterte, nasa committee na. Noong February 23, 2026, opisyal na inirefer ng House of the Representatives ang 4 na verified impeachment complaints laban kay Sara Duterte sa Committee on Justice na pinamumunuan ni Batangas 2nd District Rep sino to? Jervil Jinky Luistro. Yan ano ang ibig sabihin nito mga pre? Ito po. Verified ang complaints, dumaan sa constitutional process, okay? May sapat na forma at substansya para pag-aralan ng Committee on Justice. Sa impeachment process, ang unang tanong ay hindi guilty. Guilty ba? Ang unang tanong ay may sapat bang batayan para imbestigahan? At ang sagot ng Kamara, oo. Kaya ito inirefer. So dapat lang po talaga ito, magtuloy-tuloy na po ito, no? Magtuloy-tuloy na po ito mga pre. Kasi pag na-impeach po ito, sureball po ako dito para sa akin lang, in my opinion. Si Sara Duterte mga pre, mukhang sureball po ito na mai-impeach po sa Senado. Okay? Kasi ang kailangan lang po, sa Kongreso, kasi ang kailangan lang po boto dyan, 105 lang po ang bumoto, impeach na po sa Kamara. Itong Sinday Sayad Lustay Duterte. Sureball po yan mga pre. Diba? Ilan yung membro ng Kongreso? 300 plus. 300 plus yung members nila dyan. So kahit makakuha lang po ng 1/3 na boto, 105 lang ang kailangan
laglag ka, Sara Duterte. 'Di ba? Kaya mga pre, kampante po tayo dyan pagdating sa kamera, 'di ba? Kampante po tayo. Kaya itong si Sara Duterte ngayon, nagpapanik na po, hindi niya na po alam yung gagawin niya. Dahil papalapit na po yung hukom. Malapit na eh. Kaya sila ngayon gumagawa ng mga kasinungalingan, pasabog kuno na ito yung ninakaw ni PBB Nopera, Malimaleta, Martin Romualdez, ito yung ninakaw. Ito po ay malaki ng kasinungalingan. Kumbaga, dinidistract lang po kayo. Kumbaga, nililinlang lang po kayo nitong grupo ng mga DDS na to, ng mga Duterte na to. Lalong-lalo na yan si Mike Defensor eh. 'Di ba? Yung mga Marines na yan, nako, maniwala po kayo sa akin. Hindi po lahat hindi po lahat yan, Marines. Yung iba diyan baka civilian nga lang yun eh. 'Di ba? Oo. At naniniwala po ako diyan, hindi naman po kakanta yung mga yan diyan na sasabihin nila para sa bayan yung ginagawa ko, kaya kakanta ako dito, ituturo kita. Wala pong ganun. 'Di ba? Baka para sa pera, pwede pa. Kasi kung tatanungin mo para sa bayan, dapat noon pa kayo nagsalita. Bakit ngayon lang? 'Di ba? Para sa bayan, wag nga kami. Mga mukha naman kayong pera, yung mga nandyan, yung humarap. Nako, mga mukha kayong pera. 'Di ba? Naghihingalo na siguro tong mga to. Wala nang makain, kaya sinasanla na yung sarili kay Satanas. 'Di ba? Kaya wag po kayong pauuto sa mga to, mga pre. Mag-isip-isip po tayo. Isipin nyo po, yung ating bansa. Ganun lang, magtulungan lang po tayo. Okay? Wag po tayong papabitag sa mga diskarte ng mga walang hiyang taong ito. So, hanggang dito lang muna yung ating video, mga pre. Siyempre, bago po ako magtapos, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. And share this video, mga pre. Ayan share po ninyo sa inyong mga GC, mga Facebook ninyo, mga pre. Ayan syempre, supportahan nyo rin po yung aking Facebook page na Ballpoint Man 2.0. Okay? Oo, na merong 251,000 followers. Siyempre, meron po akong bago. Ito yung magandang suportahan, mga pre. Bago ko po itong Facebook page. Ballpoint Man 3.0, mga pre. No? Oo, i-follow nyo na lang po yan sa Facebook. Search nyo lang. Ballpoint Man 3.0. Okay? Oo, kasi itong ganitong klaseng content, doon ko ina-upload sa 3.0. So, ayun mga pre, hanggang dito na lang muna yung ating video. Ayan, baka bukas po mag-live tayo. Ayan, sana po ay patuloy po tayo, no, sa nalabanan itong mga taong gustong pabagsakin po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Magkaisa lang po tayo para sa bansa natin, para sa bayan, mga pre. At yun lang, hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo lahat. Ingat po. Ingat po lahat.